Dahil oblo ang ating pinag-uusapan, isama na din natin to. Oh, eto. Meron ho silang EDSA na naman. Mga putang ina, hindi natapos kaya EDSA. Nakakalimutan ko na, nandito tayo sa main channel. Ano? Nasa main channel tayo. Mga boss, kung gusto nyo yung medyo malupit at medyo below the belt na mga kataga o mga salita, isubscribe nyo po yung MRU, no? Mark Ramos Uncensored. Doon po malulupit yung mga yung mga ginagamit nating salita. O eto, no? May tinutukoy ito na EDSA, mga kababayan. Ano daw po ang gagawin nila sa EDSA? Ewan ko. Tanong natin sa kanila. Oy! Kayong dalawa! Oh! Ano gagawin nyo sa EDSA? Sabi ni pare. Sinisilip ko to, pare. Di pa rin tumitigas eh. No? Hindi ko alam kung ano problema nito, pare. Bakit hirap yan patigasin? Joke lang ha? Baka naman ma-high blood kayo sa akin dalawa. O hindi, pakinggan na natin nitong EDSA nila. So ano ba talaga ang gagawin natin? Ito. Ano ba talaga gagawin nyo sa EDSA? Ayan. Diyan kayo magganyan sa EDSA. Humilata kayo sa EDSA. Humiga kayo. Oh. EDSA. Yun yung mga malaking katanungan ninyo. Pero anong gagawin natin kay Pangulong Marcos? Ayan. Kung hindi Putrages, may gagawin kay Pangulong Marcos. No? Siguro magpapayat ka muna. Para kung sakali, magkahabulan, makatakbo ka ng maayos. Kasi base dito sa nakikita ko, bukod sa mukhang high blood ka, mukhang unfit pa kayong dalawa dyan. Sabi ni ni El Cruz TV, silipan ng pototoy. Uy, nakakalimutan natin si Don. Don, sorry ha. Oh, try mo muna magpa-drug test. Pinagdikit ulit yung mukha, oh. Itinapat ko pa doon sa tagyawat ko yung mukha ni Don. Sino sa tingin ninyo sasabihin ng pulis? Oy, bumabata ka ba? Kunyari, dalawa kami ni Don nakatayo doon sa ano. Sino sa tingin nyo sasabihan ng pulis? Brad, bumabata ka ba? Sa pagkayang ganyang itsura namin dalawa yung pinagdikit. Oh. Di ba? Tuloy natin si Metran. at hindi naniwala sa taong bayan. Niloklok natin siya bilang isang pangulo. Oh. So, we will declare withdrawal of recall election. Recall election. Ibig sabihin, binabawi natin yung ating boto sa ating pangulo. Binabawi daw po yung buto, mga kababayan. Binabawi daw po yung buto. Oh, napasilip tuloy si Dado. So, kung hindi bumaba... Sandali, nabanggit niya, babawiin daw po yung boto. Ilan yun? 36 na boto. O sige, pagbigyan natin. O, ibalik na yung mga boto nila. Ano mangyari? Yung 36 na boto. Huwag nyo sabihin yung 40 million na sinasabi nyong meron kayo. Lahat yun, binoto si Pangulong Bongbong Marcos. Ang boto lang ni Pangulong Bongbong Marcos, 31 million. Kayo, 40 million kayo. Ay nako, siguro 40 million na putok yun. 40 million na 40 na putok. Kasi di ba kapag kada putok, may million ang bilang nung gumagano-gano, siguro yung sinasabi nila, hindi pa buhay yung 40 million nila. Casper pa lang. Si Pangulong Marcos, huwag na tayong umalis ng EDSA. Iparamdam natin na ayaw na namin sa kanyang pamunuan. May plano na naman ho silang hindi umalis sa EDSA. Sana pagkapunta nyo dyan, magbaon na kayo ng toilet, magbaon na kayo ng portalet, para hindi bumabaho yung EDSA. Kayo pa naman. Medyo mukhang maasim-asim na kayo. Samahan nyo na din ang papaliguan nyo para hindi kayo magmukhang doon. Mababantot. Yung panunungkulan bilang Pangulo. So that is our right. So ipaglaban natin yon. Kaya kayo mga gobernador, mayor, huwag nga kayong mayabang. Ang ina.
Pati yung mga mayor, minumura na. Darating nga election para kayo nang makaawa ngayon. Tapos pag nanalo kayo, kala mo, kayo nang may-ari ng lugar. Gago. Yan ang obserbahan ko eh. Ang problema natin, corruption. Ano? Oh. Kaya nga, di ba, pinapa-impeach si Vice Presidente kasi hindi maipaliwanag yung confidential funds. O, paano yan? Tapos kayo, ayaw nyo namang ayaw nyo namang makitulong para matapos yung corruption talaga. Corruption ang isang problema. Pag naayos kasi natin ang corruption, maganda na ang bayang Pilipinas. Tandaan mo lahat yan. Security. O yan ho, mga kababayan ha. Mismong kay Metran na ho nang galing. Pag natanggal ho, yung mga corrupt, yung mga hindi makapagpaliwanag kung saan napunta ang budget o pondo ng bayan, maganda na ho ang Pilipinas. Naniniwala ako dun kay Metran. Kaya Metran, papadalang kita ng siguro pang forever mo na pang maintenance. Makisama ka sa amin. Pabagsakin natin yung mga corrupt. Itanggal natin sa posisyon yung mga corrupt, Metran. Promise ko yan. Sagot ko ang habang buhay na maintenance mo. Hindi, promise ko, mga kababayan, sagot ko ang habang buhay na maintenance ni Metran. Pagka sumali siya doon sa sa pagpapababa, doon sa mga nakaposisyon na ayaw ipaliwanag yung kung saan napunta yung pondo. Economic, discipline ng Pilipino. If we will be success, corruption ang unang puntere natin. Corruption, doon kumili. Talagang. Pero dati ho, ang sinisigaw nila, ang problema daw ho, unang-una ng bayan, na uunahin dapat pagdodroga daw po o yung droga. Ngayon, hindi lumusot yung droga-droga nila, hindi lumusot yung bangag-bangag nila, corruption naman po. Sa pulsi Inday Sara dito, mga kababayan, pagka pag nagkamali sila. Makipagpatayan ako. Tandaan mo na mga. Ayan na! Diyan nag-umpisa si Dado dati Magpatayan tayo! Mag-ubusan tayo! Sabi ni Bien, kudita na lang ang pag-asa ng pamilya Duterte Family Dynasty para mabaliwala lahat ng criminal case nila. Umaasa Kaso po, ang sabi ni General Bronner, bumoto kayo ng maayos. Huwag kayong umasa sa kudita. O, di ba? Pasensya na, Bien, hindi ko mailagay yung comment mo dito sa sa mismong screen. Kasi mas gusto namin makita yung naglalangis na mukha ni Dondon na pinagpapadrug test tayo. mas masarap panoorin po, Ako hindi pa ako nag-aalmusal. Ilagay mo, ipatong mo yung itlog dito sa mukha ni Dondon, Tapos itapat mo sa araw. Uy, naku. Crispy yan, malamang. Nagmamantika. Mga nakikinig at naniniwala sa akin at napalitan natin administrasyon. Makikipagpatayan ako. Ayan! Diyan ho nag-umpisa si si Dado. Diyan nag-umpisa si Dado Pasilip-silip. Sunod, makikipagpatayan. Sunod po, wanted na. Makikipagpatayan ako kung hindi nyo i-priority ang corruption. Tandaan nyo yan. Makikipagpatayan ako sa lahat ng tao na ayaw tanggalin ang corruption. Ito nga yung hinanakit ko Naman nila, ang Pilipino, galit na sa administrasyon ngayon. Ba't kami hindi naman? Ang mga kakamping, hindi naman. Ang mga kakamping, mukhang okay naman sila sa administrasyon ngayon. Yung mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, nakasuporta pa din kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kami na dati, nakiki-DDS kami, humiwalay kami na suporta dyan. Mas pinili namin ang Pangulong Bongbong Marcos dahil ang nakikita namin dyan, panay chismisa na lang. Panay yung mga pamimake news na lang. Paano sasabihin nitong si Bobby? Bobby na lang po ipangalan natin. Hindi, mas bagay kay kay Metran Bobby Bobby Metran, di ba? Mas astig.
Ba't ang nakikita nila, majority ang sumusuporta doon sa kila Duterte, paubos nga ho ng paubos, di ba? NM, Real Life TV. Oh. Tapos, ang mga politician, wala silang pakialam sa nangyayari sa bayan. Naubos ang kaban ng bayan, naubos na lahat ng kawalangian, pero, andyan pa sila, gago kayo lahat. Ayan na, umiinit na ulo, mga bossing, ihanda nyo na yung pang-maintenance ito. Hindi nyo, ang inisip nyo, tumakbo, manalo. Oh. Yun yun nasa isip. Di wag iboto. Kung sa tingin ninyo, hindi karapat-dapat, wag iboto. Oh, hindi naman lahat ng tumatakbo nananalo. Hindi nyo inisip paano baguhin ng bayan. Mga punyeta. Ha? Mga politician. Oh. Pag nakakita ko ng politician na nangangampaya, parang sarap sapukin eh. Ano? Naku po, Inday Sara Duterte, Bungo, Bato, Tolentino, sino pa? Yung mga nangangampanya. Putrages kayo. Huwag kayong dadaan sa lugar ni Metran. Baka masapok kayo. Oh, sabi niya, pag nakakakita ako ng politician na nangangampanya, ang sarap sapukin eh. Iwasan nyo yung lugar ni Metran. No? Baka masapok kayo. Ang gagawin nyo? Kung makaupo kayo sa gobyerno, tanungin ko kayo. Ah. Ha? Tanungin ko kayo. Kung makaupo sa gobyerno, ano ang inyong mga plano? Sinasabi nila kung ano yung plano nila, pero si Robin Padilla, wonderful tonight daw. Yung plano. Tapos si Willie Revillame, wala pa daw plano. Manalo daw muna. Mga kababayan, nakalimutan ko. Meron pala akong lakad. Ano? Putulin muna natin to. I-continue natin bukas ng umaga. Okay? Oh. Paalam muna hanggang sa muli, mga bossing. Pasensya na, bitin. Ano? Itutuloy natin bukas ng umaga to. Paalam hanggang sa muli.